There's an increasing number of Filipino Gen Zs na merong side hustle. Pero hindi lang Gen Zs. Actually, pati millennials din, no? Hindi lang side hustles, pero actually mga side businesses talaga. Pag-usapan natin yan today. These are the numbers behind the Gen Z hustle. According to a 2023 survey, around 65% of Gen Zs have a side hustle, compared to the global average of just 46%. Next, around 56% of Gen Z say that they need a side hustle just to keep up with the rising costs and expenses. And lastly, the Philippine gig economy now covers over 10 million people. That's 1 in every 5 employees. 65% of Gen Zs merong side hustle. So whether mga freelance jobs, mga small businesses, ang dami nagpo-pop up ng mga kapihan. Tapos meron yung mga nauuso na naman yung Upwork tsaka Fiverr. Yes. Alam mo pre-pandemic meron na yun eh, 'di ba? Mm-hmm. Tapos ngayon parang nagbo-boom ulit siya, no? So galing, no? Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, rising cost of expenses, Yeah. 'di ba? And feeling ko, dahil yung mga Gen Zs, nag-improve na din yung ano nila. Nag-improve na rin yung skills nila. They are able to adjust properly do sa mga day jobs nila. Kaya parang, meron na akong free work medyo chill na ako sa day job ko. And then parang medyo may nag-gain na akong expertise. Baka kaya ko na mag-offer sa iba. So feeling ko, natural, And I think it's the rise of remote work din. Yeah. Hindi ka na nagbabiyahe, so ano pa kaya yung magagawa ko, diba? So, tsaka yun din eh. I mean, kapag remote work ka, medyo mababa yung sahod eh kasi hindi ka na nagbabaon, hindi ka na namamasahe. So, ano pang magagawa ko? Yes. So, pero yun eh, ako feeling ko hindi siya dahil sa generation. Hindi siya generational. Feeling ko nasa more on economic siya. Right. 'Di ba? Kasi yun nga, may tumataas yung mga bilihin, gano'n. Lalo na ako, back in college, talagang, yung baon ko, kops talaga eh, alam mo yun? Kaya dun talaga, if you know me, I've had the sneaker cleaning business that got me through the pandemic kasi wala akong baon. So yun yung parang pang-araw-araw ko. And then, back in college, ang dami kong binenta. Kasi may friend ako na nagdo-dropship siya eh. Pero Lazada lang. Okay. Sa Lazada lang, in-order niya. So, parang, ano yung mga trending na products? Di ba may mga ganun sa Lazada? Okay. Tapos, maggagawa siya ng G-forms. Ipopost niya dun sa Facebook group namin. Tapos, parang interest check, ganun. So, pag may nag-sign up dun sa orders, orderin niya lang sa Lazada. Tapos, ipapamigay niya na sa mga estudyante sa school. Ikaw ba, nagkaroon ka ba ng side hustles? Piling ko nagsimula din ng college eh. Nung college, hindi mo ako. Nag-try ako. Nag-ano ako bro. Tourist guide ako. Sa LB? So may mga turista na, may mga classes, mga nag-field trip, mga ganun. Ako yung tourist guide nila. Meron ng lapel, tapos parang may speakerphone. Paano mo na-discover yun? Sobrang weird. So may nakilala ako na may ari siya ng small shop. Tapos parang binibenta ako siya. Actually, networking ako nun. Tapos parang, bili pa ko ng product, etc. Tapos parang sabi niya, gusto mo ba matuto mag-business? Tapos parang pinaano niya sa akin. Actually, hindi ko lang tinuloy, pero balak niya pamana yung bookshop sa akin. Sayang. Oo, sa Los Kasi Baños. malayo eh. Kasi malayo. Tapos, eventually, nag-migrate siya sa Canada eh. So, parang, sobrang swerte ko na may ganun. Nag-tour guide ako. Kung ano, bro. Dami kong kung ano-ano na ginawa before. Dati naghanap pa kami isang side gig namin. Order ka na surprise box sa amin. Yung mga, dahil sa tech, di ba? Parang na-realize namin, hirap sa tech. Paano pumorma? Parang, hindi ko alam ano yung susutin ko, etc. May kakilala ako na stylist. Tapos kumuha kami ng mga ibang stylist din. Tapos parang, kung gusto mong pumorma, kung i-pure tech, tapos parang, ano ka sa amin, subscribe ka na. Tapos sabihin mo lang yung mga tingin mong kailangan mo, gusto mo. Tapos yung mga stylist namin mag-style for you. Ang galing! Meron ng ganito, di ba? Meron ng ganun, tapos subscription siya. Tapos pwede mong ibalik kapag ayaw mo. Trunk club yung tawag. So parang ganun yung ginawa. Gano'n nagtagal yun? Nakakuha ako ng... Natatawa ako pero magkukwento ako sa behind the scenes. Okay naman, nakakuha kami traction pero eventually tinigil namin dahil magkukwento ako behind the scenes. Cut mo muna ako. Sobrang importante na kukwento. Pag nabuo na yung community, baka pwede natin ikwento. Kwento ako pero sa atin na lang yun. Pero ngayon, no, just fast forward to today. Although, we're still growing as a channel. Meron pa rin akong pang side gig, which is teaching, diba? Teaching part-time, which is super fun. Sobrang na-enjoy ko. It's very refreshing from my 9 to 5.
Although I love my 9 to 5 din naman. Pero ang ganda lang nung may iba kang ginagawa na pinagkakitaan mo. Gets. Alam mo yung feeling kong difference. Kasi si Harry, alam na natin si Harry like side business. Oo naman. Inisip ko yung iba, hindi ko alam kung difference ba yun between the Gen Z and the millennial. Na yung millennials, pagka hindi kami ma-side gigs pero ma-side business kami. So parang pagka gumagawa kami ng something on the side, hindi namin siya tinitingnan na pagkakitaan natin to in the near term, or alam mo yun, parang Hindi siya short term, never short term. Oo, so parang we're building really something on the side, something like that. And also, may trend na na although hindi dito sa Philippines, pero hindi ko lang alam kung meron dito sa Philippines, pero moonlighting. Meron ako napanood na reel kasi na paano siya mag-i-invest or paano siya magre-retire early. So if you guys are familiar with FIRE, the FIRE movement, financial independence, retire early. So, sabi niya, paano raw niya ma-achieve yung FIRE? Parang ko sa isang reel. Parang having 2 jobs at once, both remote, plus side hustles. 2 jobs at once, both remote, plus side hustle. 2 full-time jobs. Yes. Grabe yun. Actually, ako na-try ko yun. Hindi naman 2 full-time jobs, pero student tapos parang 2 internships at once. Sobrang hirap. Actually, yung isa part-time job talaga. And then another internship, tapos classes. Pero hindi siya madali, pero kasi pandemic nun so hindi ka naman lumalabas ng bahay. Ngayon, hindi ko na alam kung paano ko siya nagawa. Yes. Parang hindi ko na siya gagawin ulit. may experience ka ba sa ganun? Nagsabay? Before, dahil, I think, given the nature of the jobs natin na remote, kaya mong pagsabayin yung iba. And then parang nakahanap ako before na iba yung time zone. So, kaya mo talaga. Time zone ba tawag din? Tama na. Kasi minsan laruan, minsan. Tama yun, time zone yung tawag doon. Tama. Kasi di ba laruan yun? Anyway. So, pag nakahanap ka ng ibang gano'n, na pwede nag-allow. Lalo na kung parang fractional ka lang dun sa kapila. Di ba nagkaroon ng rice? Hindi ko alam kung sa millennials uso yung fractional eh. Yes! Feeling ko walang ganung term sa Gen Z kasi parang baka actually meron. May ganun din ba? Oh. So sa millennials parang fractional executives, fractional CTO, CEO, Uso pa rin naman yan. fractional product, mga ganun. You know, having these side hustles, sobrang dami ko natutunan na parang transferable skills on my 9 to 5. Kasi for example, resilience siguro. Uy, medyo Kasi, topic yun ngayon. Oo. So wala tayo sa resilience. Everything's political, guys. Resilience sa career, hindi Sa sa career. corrupt. Pero yeah. Ang dami kong natutunan. Like you said kanina, for every gig or for every side business / venture, parang you're trying to grow with it. Yeah. So, in that case, you are becoming entrepreneurial, diba? Which is, of course, as product manager, very important. It's a very important skill. So you need to grow, of course. And you need to find to be scrappy. Yes. Tama kaya, I think yung number 1 dun yung transferable. And for me, hindi nga yung transferable, but yung exposure sa other industries. Tapos parang suddenly, makaka-create ka ng mental models na, this is how they're doing it. And this is not just the how they're doing it, but because like why and paano yung nag-work yung industries na yun. And tama kaya, like for the product manager, and ako for me, like parang pagka you are talking to clients, talking to people, ang daling magsabi, daling makarelate sa kanila na, kasi ganito, di ba? Especially kung you're building a community, pangit ng wing ko, bro. Pangit ng wing ko, bro. Ulitin natin yan. Especially if you're building a community. Yun. Better week. More on that later. If you are someone naman looking for upskilling, kung sinasabi natin, mga exposure kailangan mo yun eh. Mga transferable skills. Kung may side hustle ka, kailangan mo mag-upskill. And lalo na, yung mga hindi mo naman kailangan wala akong masyadong time, meron lang ako weekends dahil may 9 to 5 nga ako. Pero gusto mo mag-upskill kasi gusto mo magkaroon ng work sa tech or sa other, or within the tech industry, Look no further than our sponsor for today, MMDC. Sa MMDC, as you know, meron silang mga tech degrees. Nandiyan yung mga data analytics, cybersecurity, and of course, software development. But they recently opened up yung mga certificate courses na din. Wherein, mas matitake mo siya on a shorter span of time na minsan matatapos mo within 3 months. Within 3 months lang, meron ka ng certificates from Meta, Google, IBM, yung mga kilalang experts lang naman in the tech industry. So ano bang hinihintay nyo? Go ahead and check out their certificate courses. For sure may makikita kayo na, try ko na nga to. Virtual assistants, try ko na nga to.
digital marketing, sige nga, tapusin natin to. So, go ahead and go to their website, www.mndc.mcl.edu.ph. Start nyo na. Ganda. So, guys, if you are thinking of a side hustle, start small. Pero, ang importante, just start. And treat it as both an income stream and a learning tab. Minsan, masyado na pressure na hindi kailangan kumita, etc. Hindi, may mga side hustles, may mga side projects na per portfolio building din naman. Na it's really, hindi, I want to do this to improve my career. Pag kumita ako, ganda, bonus. But at the same time, yung learnings mo, guaranteed ka namin makukuha doon every time. I think yun yung sobrang important. Well, guys, kayo ba? May side hustles ba kayo? Share nyo naman on the comment section below. Or gusto nyo bang maging part ng community wherein side hustling, creating portfolios, and generally Starting a business. improving your career in general. Improving your career. Keep on the lookout because we're building a community just for that. And as always, we are rooting for you. Galingan nyo, and just what Harry would say na may important na ginagawa na. Todo! Cut ko to. Yes. Back on the horse!